correction. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression, and my sin is ever before me. Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and pure when you judge. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na nagbibigay ng aming buhay. At simula noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi nagbabago. Bago mo man likhain ang mundo, ikaw ay ikaw na. Ikaw ay tapat. Ikaw ay pag-ibig. Ikaw ang Ama na pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. At ikaw rin, Panginoong Hesus, ang aming kaligtasan. Banal na Espiritu, kami po ay nagpapasakop sa inyo bilang aming Diyos na nananahan sa amin. Kami na yung templo ay yung ayusin at linisin at palakasin. Kami na yung templo na kinagigiliwan at iniibig. At kagalakan mo ang manahan sa amin. Kaya naman sa pagtitipon ng iyong mga anak, datnan mo kami, Panginoon, na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Inaamin namin ang aming mga kahinaan, mga kasalanan, mga pagkukulang at pagmamalabis. Sa mga pagkakataon na hinayaan namin ang makamundong pag-iisip na maghari sa amin. Sa mga desisyon na ginawa namin, na walang pananampalataya, mga panahon na kami ay nagduda sa iyo. Patawad po, Panginoon. Batid mo po na karamihan sa aming mga pagkakamali ay hindi namin batid at hindi namin sinasadya. Dahil kami bago ng nilalang. Batid mo ang kalungkutan ng puso ng isang banal na umiiyak dahil naghahangad siya ng isang ganap na pamumuhay. Isang buhay na kalugod-lugod at hindi nakasasakit sa damdamin ng kanyang Panginoon. Gayunpaman, Panginoon, ay may mga bagay din kaming ginawa, hayag man o lihim na sadyang ginawa namin at pinili naming gawin laban sa damdamin mo. You don't deserve it, Lord. But we trust. We trust in you, O God. Nagtitiwala kami na ikay may panahon sa lahat ng bagay. Kaya sa mga kahinaan na ito na aming nakikita sa aming mga sarili, masasabi namin, sa panahon ng aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Holy Spirit, we ask for your anointing, the Shekinah glory, for your presence in this place. We are nothing without you. Lord, bring us to the place where the presence of our God is. Hanggang sa makalimutan namin kung sino kami, kung nasaan kami. Hanggang sa makalimutan namin, Panginoon, kung sino ang nagtuturo, kundi ikaw lamang ang siyang marinig namin. Ingatan mo kami sa lugar na ito.
Tinataboy namin anumang gawa ng kaaway, any distraction, at anumang mga handog na hindi kalugod-lugod sa iyo. Ang nais namin, Panginoon, ay ma-please ka sa aming gawain ngayon, umaga na ito. So we trust you, God, more than this service, more than your messenger, but we only trust in you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon dahil siya ay mabuti. Amen. So, ngayong buwan ay pag-uusapan pala natin dahil itong unang linggo ay patungkol sa ating kaligtasan. So, salvation muna tayo dahil karamihan sa ating mga manggagawa ay nasa panahon ng restoration or tinatawag natin na restore the joy of my salvation. At kaya binasa ko muna sa inyo ang verse na ito na minsang isinulat ni David noon siya ay nagsisisi na sa ating Panginoon. Pero hindi ito yung pag-uusapan natin. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng pahapyaw na tayong mga Kristiyano, minsan nakakalimutan talaga natin yung ating kaligtasan. O nakakasanayan na. O minsan dahil normal na bagay na alam natin na mahal tayo ng Panginoon, minsan kahit ilang beses sabihin sa atin, pasigaw man o pabulong, o ulit-ulitin man natin, minsan ay parang wala na itong dating sa atin. Nauunawaan natin, pero hindi natin maramdaman yung dala-dala nitong bigat o yung dala-dala nitong buhay para sa mga mananampalataya. At sabi ko nga sa pulpit ministry, sa mga kasamahan ko magtuturo, na mahalaga ang salvation or soteriology, tinatawag ng mga theologians. Sa amin, sa Bible School, isang sem pinag-aaralan to. Ang tawag dyan, soteriology. Bakit kailangan pag-aralan? Kasi mahalaga na malinaw sa ating lahat ang patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang Bible is a story of God's salvation to mankind. Sabi mo sa katabi mo, Bible is God's story of salvation to mankind. Wala talagang ibang istorya ang Bible. Ayun lang ang istorya ng Bible. Kaya nga sinabi, kung matatandaan natin, na before the foundation of the world, the Lamb was slain. Bago palikain ang mundo, nakahanda na ang Panginoong Hesus upang maging kordero at iligtas ang mga tao sa pagkakasala. So, pwedeng isipin na iba, ano ba ito? Pastor, scripted ba yan? Kaya pag-aaralan natin yan ngayong buwan. So, minsan, dyan din papasok yung predestination. Dyan din papasok yung once you save, you are already saved. So, pag-uusapan natin yan ngayong buwan. Mahalagang mahalaga yan dahil akala natin minsan tayo ay parte pa o bahagi ng mga taong ligtas, pero yung pala ay tayo ay nalilinlang na ng ating pagkaunawa patungkol sa kaligtasan. At sabi ko nga rin sa kanila na kailangan malinaw sa atin ito dahil minsan ang buhay ng isang Kristiyano ay depende kung paano pa niya nauunawaan yung kaligtasan niya. Yung araw-araw nating pamumuhay ay nakadepende kung gaano mo nauunawaan yung minsang pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ko sa kanila, nandiyan yan. Ang ugat ng lahat ng pamumuhay ng Kristiyano ay nakadepende sa kung ano ang pagkaunawa nila sa kaligtasan. Halimbawa na lang, marami tayong Kristiyanong kilala. Diba? Na iba't iba ang Kristiyan sa buong mundo. Pero bakit may mga Kristiyanong masama ang pamumuhay, may mga Kristiyano namang mabuti ang pamumuhay? Kasi nga, may mga Kristiyano na hindi nila lubusang nauunawaan. Maaaring naunawaan nila ilang bahagi ng kaligtasan ng Panginoon, pero hindi pa nila talaga lubusang nauunawaan yung kabuuan ng pagliligtas ng Panginoon. So, handa na ba kayo? Pag-usapan ito. So, bago tayo magtuloy-tuloy, balikan natin Psalm 51. Ang sabi dito ni David, "Be gracious to me, O God, according to your loving kindness." Again, si David dito ay tinawag na amas after God's own heart. Ang puso daw niya ay halos kapareho ng puso ng Panginoon. Ang ganda, no? Sino gusto ng ganong kataga
At hindi ang tao ang nagbigay ng title na yun o hindi self-proclaim ni David yon. Ang Diyos ang naglagay ng ganong kataga kay David. Kahit na alam niya na isang araw ay si David, mangangalo niya. At sa pangangalunya niya ay magagawa niyang pumatay para itago ang kanyang pagkakamali. Pero di natin pag-uusapan si David. Pag-usapan na lang natin, wag na natin pag-usapan ang dati natin pagkakamali. Amen? Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano nanumbalik si David sa Panginoon. Sabi niya dito, Panginoon, be gracious to me. Kahabagan mo ako according to your loving kindness. Mahalaga tong dulong part na ito. Humihingi ng awa si David, hindi dahil kung sino siya. Hindi dahil sa, di ba naglingkod naman ako sa iyo? Di ba ako yung hari ng Israel? Di ba ang dami kong sinunod sa iyo? Lord, please, this time patawarin mo naman ako. Hindi yon ang sinabi ni David para kaawaan siya ng Diyos. Ang sinabi niya, kaawaan mo ko according to your loving kindness. Ayon sa iyong mabuting pag-ibig sa akin. Kasi alam ni David, wala siyang ibang dapat tanggapin sa Panginoon sa kanyang ginawa, kundi parusa. Pero sabi niya, Lord, no choice na ako. Dahil kung sino ako, ang dapat sa akin ay parusahan. Pero, Panginoon, datnan mo ko, tignan mo ko, ayon kung sino ka sa akin. At ganyan tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. Katulad ng David. Pwede humingi ng pera sa akin yung asawa ko na parang, di, pengi nga akong 1,000. Pero, kung ako ay malaki ang kapasidad ng kakayahan ko, kaya magbigay, pwede ko siyang bigyan ng higit pa sa kanyang hinihingi. O sa karapat-dapat niyang tanggapin. Ang Panginoon, hindi niya tayo dahil lang pinapatawad kung sino tayo. Laging kung sino ang ating Diyos. Kaya nga minsan sinasabi natin, Lord, for your name's sake, alang-alang sa pangalan mo, pagalingin mo ako. Di ba pinag-aralan natin yan last week? Jehovah Rapha. Dahil ang pangalan ng Diyos, the Lord who heals. So sabi ng Diyos, papagalingin kita, hindi alang-alang kung sino ka, dahil kung sino ako na Diyos na manggagamot. Kasi, kung kikilos ang Panginoon ayon sa ating ginawa at katapatan, ay baka hindi na tayo makaranas ng mabuting bagay dito sa mundo. Kaya nga ang maganda sa Panginoon, karamihan ng tinatanggap natin sa Kanya ay higit pa sa ating ginawang kabutihan sa Kanya. Dahil siya ay kumikilos ayon sa kung sino siya. Sabi pa ni David dito, according to your abundance of your compassion, blot out my transgression. Sabi niya, alang-alang sa iyong mayaman na pag-ibig, burahin mo ang pangalan ko. Burahin mo ang pagkakamali ko. Yung transgression ko, Lord, burahin mo, blot out. Kasi alam niya, ang dapat lang naman talaga, hindi burahin yon sa hustisya ng Panginoon at pagbayaran niya yung kanyang pagkakamali. Kaya dito, mga kapatid, pag nagpe-pray kayo, Lord, for your name's sake, tulungan mo ako, alang-alang sa pangalan mo. Alam mo, kapatid, papakinggan niya ng Panginoon sa estado ng ating pananampalataya sa panahon tayo ay nagsisisi. Kasi hindi na mahayaan ng Lord na gamitin ang kanyang pangalan, alang-alang. Lord, alang-alang sa pangalan mo, please, pero wala kang sense, wala ka doon sa pagsisisi o sa panunumbalik sa Panginoon. Kaya kahit banggitin natin yun, na minsan, Lord, for your name's sake, save me. Pero hindi ka handa na manumbalik sa Panginoon, sasabihin ng Diyos sa atin, for your name's sake, nakikita ko yung puso mo. Paano kita tutulungan? Pero kapag nakikita ng Diyos, at kung nakikita ng Diyos ngayon sa puso mo,
na talagang ikaw humihingi ng tawad at may pagsisisi sa puso mo, asahan mo, patatawarin ka ng Panginoon according to His loving kindness. Buti na lang, ganun ang paraan ng Panginoon. Sabi niya, for I know my transgression and my sin is ever before me. Alam ko yung pagkakamali ko at bago pa man ako ipanganak, meron na akong kahinaan. So alam ni David na hindi siya nagkamali lang sa tao, higit na nagkamali siya sa Diyos. Kaya humihingi siya sa Panginoon. Makita natin na totoo yung paghingi ng tulong ni David. Di ba yung iba, kunwari lang humihingi ng tulong eh. Gusto lang gamitin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya may mga prayers talaga na pinapakinggan ng Panginoon. May mga prayers na hindi. Halimbawa, Lord, tulungan mo akong manalo sa loto. O kaya man, Lord, tulungan mo akong itong sa sugal na to, manalo ko, Panginoon. For your name's sake. Aba, ginamit pa natin ang pangalan ng Panginoon. Pero kung ikaw ay lumalapit sa Panginoon, yung legit o tunay yung paghingi mo ng tulong sa Kanya, Lord, tulungan mo ko. Alam mo na kailangan mo na ng tulong at gusto mo nang manumbalik sa Panginoon. Ito rin masasabi mo, tulad ng sinabi ni David, create in me a clean heart. Oh God. So makita nyo, no? Yung paghingi niya ng tulong ay nagbunga ng talagang pagsisisi na gusto ko nang magsisi, Panginoon. Sabi niya nga, na bigyan mo ko ng espiritu, na masunurin, at wag mong hayaang mawala sa akin ang banal na espiritu. At sabi niya dito, restore the joy of my salvation. Ulitin ko, restore the joy of my salvation. Ano daw yung pinapa-restore ni David dito? Ha? Salvation? Hindi nawala yung salvation ni David. The joy of my salvation. Masaya ka pa ba sa kaligtasan mo? O lungkot ka na dahil marami kang gustong gawin sa buhay mo. Pero dahil alam mo na labag ito sa kalooban ng Panginoon, nalulungkot ka na. Sa restoration natin, mga disciples, hindi pa nawawala ang kaligtasan natin. Ang problema dito, unang tatanggalin yung joy natin sa salvation at unti-unti na rin nanakawin. Pag wala na yung joy mo sa salvation mo, pati salvation mo ay nanakawin na rin. I can feel the sorrowness of God. Nararamdaman ko yung kalungkutan ng Panginoon. Kung kayo nalulungkot, mas nalulungkot yung nagbayad o nagbigay ng kaligtasan natin. Dahil hindi niya kasalanan to. Wala siyang pagkukulang sa atin. Pero sa kabila ng yon, hindi niya tayo sinusumbatan. Pero nag-aantay siya sa atin. Then I will teach transgressors your ways and sinners will be converted to you. Sabi niya, kapag nabalik na yung kaligtasan kaligayahan ng kaligtasan ko, Lord, sabi niya, yung mga makasalanan, ipapanumbalik ko. Katulad siya ng sinabi ni Jesus sa panalangin kay Peter. Sabi niya kay Peter, Peter, hiningi ka ni Satanas sa akin, pero pinag-pray kita. Para kung ikaw matitisod, makatatayo ka, lalakas ka, at kapag lumakas ka ito, sabi ni Jesus, kapag na-restore ka na, palalakasin mo din yung mga nanghihina na nakaranas ito. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. Sabi niya, hindi ka natutuwa sa mga handog o sa mga religious act. Pero sa kabila ng yun, I will still give it to you. Gagawin ko pa rin. Hindi ka natutuwa in burnt offering. Ang sabi dito ng Panginoon, ang sabi ni David dito, the sacrifices of God are broken spirit. Ang sabi niya sa Tagalog, ang nais ng Panginoon ay mga durog na spirito.
o broken soul. A broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Sabi niya, ang isang puso na nagsisisi at nagpapakumbaba ay hindi tatanggihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yun. Iba ang kagalakan ng Panginoon, no? Iba siya magalak. Dapat magalak siya sa mga masisipag, sumusunod sa Diyos, iba? Dapat dun lang. Kasi fair and just God siya. Pero alam mo kapatid, ang ating Diyos, hindi lang siya dun nagagalak. Pwede rin siyang magalak sa mga taong nagkakamali. Pero sa mga taong nagkakamali, magagalak lang siya kung ang mga tao na ito ay may contrite spirit or a humble heart, nalulungkot sa kanilang mga maling gawi. Kasi may mga taong mali na ang gawi, pero masayang-masaya pa rin sa kanilang ginagawa. O parang walang pakialam. But praise be to God. Dahil kung ikaw nakakaramdam ka ng kalungkutan sa puso mo, and no one can judge you, any person in this place, but only God can judge us, let that sorrowness leads you to salvation. Sabi ni Peter yan. May mga kalungkutang mabuti na nagdudulot ng kaligtasan. Gusto ko sana lagi happy-happy tayo dito sa church. But hindi yan ang pangako sa atin ng Panginoon. May mga pagkakataon talaga ng kalungkutan sa buhay ng isang church o bilang isang individual na Kristiyano. So, yan ang ating magiging tema, Restore the Joy of My Salvation, Lord. So, expect next week ay may mga tagapagturo din na ito ang mga pag-uusapan natin. So, ako naman, ito ang ating topic for today. Siguro, iba inisip, introduction pa lang yung pastor. Wala ka na atang joy sa salvation mo, ha? De, biro lang. So, ang ating topic, sige, basahin muna natin to. John 1:16, For from His fullness, we have all received grace upon grace. Sabi, sa pamamagitan ni Jesus, ay nakita natin yung kabuuan ng biyaya ng Panginoon. Si David, ganun niya nakamahal ang Panginoon, pero hindi niya pa kilala si Jesus. Hindi niya na-encounter, we know, he's an Old Testament, di ba? Figure. Pero bakit ganun niya kamahal ang Panginoon? Hindi man niya nakita ang Panginoong Jesus, pero meron mga prophecy kasi about sa Messiah. At isa siya sa nag-prophesy nun. Sabi niya, O Lord, Panginoon, sinabi niya na isang anak ng tao ay tatawagin Panginoon. So hindi niya pa talaga lubusang kilala si Jesus o ang Mesayang darating na magliligtas sa lahat ng tao, pero nananampalataya siya doon. So, who do you think has an advantage to be restored? David or us? Sa tingin ko tayo na nakakakilala na sa ating Panginoong Jesus. Dahil tayong mga tao, nakita natin o naunawaan natin yung kabuuan ng biyaya ng Panginoon. Sa Old Testament portion pa lang, hindi pa nila makita yung buong biyaya ng Diyos. Nakikita pa lang nila portion by portion. Pero tayo, nalalaman natin biyaya ng Diyos. Pero it doesn't mean ako sino yung advantage dito or hindi. No? Alam niyo po ba si Peter, minsan sinabi niya kay Paul sa sulat, kung nabasa niyo na ito, na may mga karanasan o karunungan si Paul na kahit ako mismo hindi ko maranasan, hindi ko maunawaan patungkol sa Diyos. Sino ang kasama ni Jesus sa ministry? Si Peter, si Paul? Peter. Sino yung araw-araw na kasamang kumain ni Jesus? Nakita ng himala ni Jesus? Peter. Si Paul, hindi niya talaga na-encounter to si Jesus. So possibly, narinig niya lang si Jesus. Actually, dinisciple lang siya ng mga disciple ni Jesus kung bakit nakilala niya ang Panginoong Hesus. Pero bakit sa sinabi ni Peter, parang mas kilala pa ni Paul ang Panginoon kesa sa akin? Anong gustong ituro nun?
Kapatid, hindi mo kailangang isipin, sana kasama ko na lang si Jesus para mas kilala ko siya, mas nararanasan ko siya. No, kapatid. By the power of the Holy Spirit. Kasi ang mga tao nga doon sa krus pinapako siya. Nakita yung ginawa niyang himala, nagpagaling, at kung ano-ano mga kababalaghang ginawa ng Panginoong Hesus, pero hindi sila naniwala kay Jesus. Kaya sabi ng Diyos sa atin, mapalad ng mga taong hindi nakakita sa akin, ngunit nananampalataya at isa ka doon. Mapalad ka. Kasi you don't need to see Jesus physically. You just need the Holy Spirit. Actually, pwede kayo ipasyal ni Holy Spirit sa panahong lumulubog na yung bangka nila ng mga disciple. Pwede ka. Kung magpe-pray ka lang at maniniwala ka, ikaw mismo mararanasan mo. In the Spirit. The Holy Spirit can teach you, can bring you on that place. Kasi nga, minsan, bakit ganon? Umiiyak-iyak tayo, hindi naman natin nakita si Jesus because it's only by the Holy Spirit. Only by His grace. Mapalad tayo. At dahil nga kilala natin ang Panginoong Hesus, nakilala natin o naranasan natin ang kabuuang biyaya ng ating Diyos. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, in the fullness of time, God offered His Son for mankind. Sa takdang panahon, minsang inalay ng Diyos ang kanyang anak para sa tao. Ang ating title is God's Riches at Christ's Expenses. So mamaya, alamin natin kung ano yan. Pag-uusapan natin ang grace o biyaya ng Panginoon. Ano pinagkaiba ng biyaya sa pagmamahal? Sa love? Interesting question. Tama? Parang minsan hindi natin ma-distinguish talaga kung ano yung pinagkaiba ng biyaya sa love or goodness or kindness. So ngayon ay pag-aralan natin. Grace. In Greek word, tinawag tong charis. From the word kairo, to rejoice. At ginagamit ito sa word na charity. Yung namamalimos sa mga pulube. So, ano yung ibig sabihin ng grace by the term itself ng Greek word? Sabi niya is to rejoice. From the word rejoice. Kapag daw ikaw kasi ay binigyan, magkakaroon ka ng, ayun, natumbok mo kapatid. Kapag naging sariwa sa iyo, biyaya ng Diyos, sigurado, you will rejoice. Minsan kulang lang tayo sa meditation We put a lot of things on other things. And then we ask, bakit parang hindi ko na lubusang naiintindihan yung biyaya ng Panginoon? Bakit hindi ko na maramdaman? What is it that you spend most in your life? Huwag kayong dumepende sa pastor nyo o preacher nyo. Kapag tinuruan ako sa Sunday, manunumbalik yung pagmamahal ko sa Panginoon. Yung grace, maintindihan ko, kapatid, it's the Holy Spirit. Your daily devotion to God. Your daily effort to experience God. Wala yan sa magagaling na tagapagturo. Kapag ikaw daw ay nilimusan, magiging masaya ka. Pero ako, kapag naglilimos ako lang sa sasakyan, minsan naglilimos ako, minsan hindi. Bago ako maglimos, nagpe-pray muna ako, Lord, bibigyan ko ba to? Kasi ang paglilimos ay hindi, kumbaga, ako personal hindi to compulsory. Tama ba? Compulsory ba ang paglilimos? Kasi kung compulsory yun, pag hindi ka naglimos, dapat magalit sa'yo yung pulube. Tama? Kaya nga ang tawag doon limos, depende sa isang tao kung bibigyan ka o hindi. So that's grace. Depende sa Diyos. It's God's decision
Hindi to automatic. Now, this is love. God's love is automatic because God is love. Ibig sabihin, lahat ng gagawin niya ay pag-ibig. Lahat ng kanyang ginawa at gawa ay pag-ibig because God is love. Tignan mo yung katabi mo. Automatic love ni Lord yan. Wala ka nang magagawa doon. Kahit pa sabihin mo, huwag mong mahalin yan, Lord. O kahit pa dumating ka sa punto, Lord, hindi na ako kaibig-ibig. O huwag mo na akong mahalin. No, we cannot stop God from loving us. Or hindi lang from loving us, we cannot stop being love. Or loving His creation. That's automatic. Lagi. Kaso nga lang, ang pagmamahal ay may iba't ibang definition, di ba? Porket God is love, God loves sin. No, hindi naman yun. Di ba? May definition pa rin ng love. So, hindi yan universal love na tinuturo natin. Pero, gusto kong maunawaan natin that God is love. So, talagang parang, Lord, pwede ba akong mahalin? Anak, mahal kita. Pero ang grace, it's a charity. Tulad din tayo ng mga taong namamalimos. Na minsan, nangailangan tayo ng habag sa Panginoon, nangailangan tayo ng awa sa Diyos, at ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. At dahil doon, tayo mga tumanggap, nagiging masaya tayo. Kasi we don't deserve. Mahal tayo ng Panginoon, pero hindi niya responsibilidad na kahit ang kaisa-isa niyang anak ay ialay niya sa atin, but still, He did it. Ginawa niya pa rin. God gives where He finds empty hands. Totoo nga naman. Kaya pag nakakita tayo ng pulubi, tingnan agad natin yung dati nating sitwasyon noon nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Namamalimos, wala ka nang magagawa. Di ba ang pulubi, may kakayahan ba yung buhayin ng sarili niya? Yung totoong pulubi, ha? Ang mga totoong pulubi, sila yung hindi na kaya magtrabaho, walang kakayahan, baka no read, no write, may sakit, o PWD, kakaawaan mo talaga eh. Kasi wala na silang magagawa kundi mamalimos o manghingi. Lalo na nung panahon nila. Kapag bulag ka nun, wala ka talagang ano. Actually, ang mga pulubi noon sa panahon nila, sumpa, salot. Kasi wala pang charity noon. Ngayon may mga foundation na, di ba? Kinikilala na yung pangailangan nila. Pero nung panahon na yun, wala. Ang mga nagmamahal lang sa mga pulubi, mga Kristiyano. Kasi si Jesus lang ang nagturo na mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Mga panahon noon, mga bulag, hindi kaibig-ibig, hindi minamahal yan. Kaya ka nung lumalapit, di ba, nagsisigaw pa sila, Jesus, Jesus! Taga Nazaret! Tumigil ka nga dyan! Imbis, hindi ba kayo naawa dyan? We are empty-handed people. That's grace of the Lord. Pag-uusapan pa natin tuloy-tuloy yan. Excuse me. So, ang grace in Romans 6 chapters, verse 17, isa rin itong pasasalamat. But thanks be to God. So, yung thanks dyan, grace talaga yan kung sa original translation ng Greek. Depende kung paano ginagamit yung word na grace. So, sabi, thanks be to God. Kaya nga tinatawag na gracias. Di ba? Ano ibig sabihin ng gracias? Ano? Salamat. Gracias. Kasi nga, gracia also means thank you. O, kapag binigyan ka, magte-thank you ka talaga. Di ba? Meron bang binigyan na hindi nag-thank you? Meron. Galit na galit asawa ko doon sa mga ganun. Di man lang nag-thank you. And that's true.
Binigyan mo pero di nag-thank you, that's a bad thing to do. Lalo na sa Panginoon. Kaya nga wala nang ibang napakasamang gagawin ng isang tao, hindi pumatay, hindi mang-rape, hindi kung ano mang mga karumal-dumal na kasalanan sa Ten Commandments. Ang pinakarumal-dumal na pwedeng gawin ng isang tao ay tanggihan ang pag-ibig na binigay ng ating Diyos Ama sa atin. At yun ang dahilan kung bakit maraming tao sa impyerno. Hindi dahil lang sa kasalanan nila. Yes, of course, because of their sin. But because they rejected the opportunity to be forgiven by God. And only by His Son, Jesus Christ. Sa Luke 1:30, ang grace ay tinawag din na favor. Pabor. Isang bagay na hindi mo dapat tanggapin pero ibinigay sa'yo. Unmerited favor. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Si Mary talaga namang isang mabuting babae. Pero sa kabutihan niya bilang isang babae, hindi siya karapat-dapat na maging sinapupunan ng isang Diyos. Amen? Do you agree? Walang karapat-dapat. But God gives favor to Mary. Kaya sa lahat ng babae, siya ang binagpala. Pero hindi Diyos. Siya ang pinagpalang babae sa lahat. Hallelujah. Napakapalad ni Mary. We love Mama Mary. Amen? Oh, I love Mama Mary. Pag nakikita ko nga minsan din yung ano niya, na parang naalala ko din na, wow, napakapalad ng babaeng ito. But not for me to worship her. Diba? Not for me to worship. Dahil pabor lang din ng Diyos kung bakit siya ginamit ng Panginoon. But we love her. Siguro sa lahat ng tao sa buong mundo o Kristiyano, tayo totoong nagmamahal kay Mary. Kasi si Mary, ayaw niya naman ng worship eh. Ba't niyo ba ako wino-worship? Kahit nga angel eh. Wag daw i-worship, sabi ng salita ng Panginoon. Dahil tao lang sila, anghel lang sila. We only give our worship to God. Di ba sabi nga ng Panginoon, hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko kahit kanino. Worship no other God, but only me. So we only worship God. At alam ko masayang-masaya si Mary sa mga born-again Christian because we treat her right. Kasi ayaw agawin ni Maria yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi po sa akin yan. Sa Diyos lang ang lahat ng kaluwalhatian. And grace also called a gift. Isang regalo. Sa Ephesians 3:7, "Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of His power." Sabi niya, dahil lang sa biyaya ng Panginoon kung bakit ako nagpapastor. So wala siya maipagmamalaki kung bakit siya nagmi-minister. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag nagpe-pray kami, nagwo-worship kami dito, as we close our prayer, Lord, kasi pinagpe-pray natin yung mga wala sa church, di ba? Hindi natin kasama. But Lord, we are not in advantage o higit sa mga kapatid namin na wala dito. We only live by the grace, God. So we are praying for them. Kasi biyaya lang kung bakit kami nandito. Kahit gaano ka pa kabait, kapatid, part ka man ng restoration o hindi, walang makapagmamalaki sa'yo. Tapos dito, we only boast in the Lord. There is no one better Christian than other one. We all live by the grace of God. O kung ikaw may matagal nang wala sa Panginoon at ikukumpara mo sa mga naglilingkod sa Panginoon, they are not a better Christian than you because we are all only saved by His grace. Pero palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, it's only by the grace of God. Sa Hebrew 4:16, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in times of need." Ang grace din daw ay isang tool ng Panginoon para tulungan tayo. So, makita natin, iba't ibang paraan ang paggamit ng biyaya, ang nasalitang biyaya. Pero kung susumahin natin,
Ang biyaya naman talaga ay isang bagay o regalong binigay ng Panginoon na hindi natin pinaghirapan. Iba ang regalo sa gantimpala. Ang regalo, binigay ng hindi mo binayaran, hindi mo pinaghirapan, kundi bigay lang sa'yo. Ang gantimpala, pinaghirapan yan. Winork out mo yan. Nag-sacrifice ka dyan. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, hindi lang regalo, kundi yung regalo na yon may nakalagay sa loob na, oy, surprise, may gantimpala pa yan. Hindi pwedeng may reward ka, tapos wala kang gift or wala kang salvation. Dahil ang gagantimpalaan lang ng Panginoon, yung mga taong iniligtas lang din niya. Kaya we are blessed. Sabi dito, lumapit tayo sa Panginoon. Malakas ang loob. Hindi nahihiya. Bakit? Kasi ba makapal mukha mo? Hindi. Lalapit ka sa Panginoon dahil sa biyaya niya. Kaya kami tinatawag tayo mercy seat eh. The mercy seat of God. Kumbaga parang pupunta ka doon sa altar mo na yon, kung uupo ka, mananalangin ka sa Panginoon, hihingi ka ng tawad, hindi dahil nagsosorry ka, pero dahil alam mong patatawarin ka ng Panginoon. Kaya ang tawag doon, mercy seat. Lahat ng uupo doon, patatawarin ng Panginoon. Kung hihingi ka ng tawad at magsisisi sa pagkakamali. Hindi dahil sa ikaw na humihingi ng tawad. Dahil bago ka pa humingi ng tawad, handa ka ng patawarin ng ating Panginoon. So is that hard work? No. It's all God's effort. That's grace. Kaya sa atin na manunumbalik sa Panginoon, the only way for you to be restored is just you meditate the grace of God. Makakatulong ang mga kung ano-ano mga bagay. Pero isa talaga, yung pag-upo at pag-meditate mo sa biyaya ng Panginoon. Kanina, I was praying na madaling araw. So sabi ko, Lord, I want to know your grace. Lord, gusto kong maranasan yung biyaya na hindi ko pa nararanasan. Kasi alam natin na ang biyaya ng Panginoon, hindi yan pwedeng, alam ko na yan buong buo. No, it will not come to the point in humankind na ang biyaya ng Diyos ay lubusan mong maiintindihan. Kaya kung ikaw, parang nakakaramdam ka ng pananawa o parang paulit-ulit ang biyaya ng Diyos, hindi po ganyan ang biyaya ng Diyos. Hindi po nakakasawa yan. Nasa atin lang, nagkukulang lang tayo ng pagbibigay atensyon sa biyaya na ito ng ating Panginoon. Kaya ngayon, bigyan natin ng pansin sa church. So kanina nga, nag-pray ako, sabi ko, Lord, I want to experience your grace. Kasi ayoko magturo na parang ako sa sarili ko, alam ko na parang sawan-sawa na ako. Lagi ko nang tinuturo yung Panginoon, parang kahit sa akin, wala nang dating yan eh. Kinausap ko nga rin si Irish, sabi ko, Irish, ang hirap magturo sa evening, no? Kasi pag nagturo ko sa evening, laging salvation, alam na alam mo na yan. Kasi tuturo mo siya ng simple, pero hindi dapat simple na parang alam na nila yan. Dapat simple, pero parang bago lang nilang narinig. Tapos, limitado lang oras mo, 30 minutes lang. So, hindi madali, no, Sister Irish. Kasi nga, we are blessed. Tayo na mga anak ng Diyos. Ang gusto ng Diyos lagi sa atin, sariwa. Yung parang ngayon muna natikman, yung biyayang Panginoon, parang ngayon ko lang nakakain to. So, nagpe-pray nga ako, ano ba yan? Lagi ako nawawala sa story. Nagpe-pray nga ako, Lord, I want your grace, gusto ko maranasan. Kasi nag-worship na ako, bigla akong napahinto. Sabi ko, Lord, wag! Napahinto kasi ako, alam niyo kapatid. Na-sense ang spirit ko, kapag binuhos ang Panginoon yung presensya niya, alam ko hindi ko madadala yung sarili ko. Nakita ko yung asawa ko natutulog.
Sabi ko, pag naranasan ko biyaya mo, Panginoon, ngayong madaling araw, sigurado baka may tumawag ng bumbero, baka may tumawag ng pulis kasi when you are fully consumed, your thoughts, your heart, your whole being by the grace of God, minsan nakakalimutan mo kung nasaan ka eh. Kaya minsan napapaluhod ka, nagtatangs ka, napapasayaw ka. Kasi that's the grace of God. Kasi sabi ko, Lord, yung asawa ko po natutulog. Parang, thank you God. Siguro babalik na lang ako sa Splendor Hills. Mag-isa, tapos doon ako mag-worship. Kasi that's the grace of God. So I sense it, parang kinabahan ako bigla. Tapos parang tumayo yung balahibo ko na parang di na ako mapakali. Lord, wait lang po. Para ayun yung thoughts ko na parang, God, hindi masukat ang biyaya mo talaga. Nakakatakot. Minsan pinakita ng Diyos ang biyaya niya o yung kapangyarihan niya sa Israel. Alam niyo kung paano, unang beses. Di ba nakaharap sila sa malaking bundok? Tapos yung malaking bundok na yon ay nasusunog. Yung Israelites, di ba, nung papakilala ng Diyos yung presensya niya. Tapos nagkakakikidlat-kidlat, kumukulog ng malakas, tapos yung usok, napapaligiran sila ng mga kapal na usok. Sa Splendor Hills, paano kaya kung isang bundok doon masunog, no? Di ba nandun tayo? Sino nagpunta doon? Taas ang kamay. Paano kaya yung isang bundok doon, yung nasusunog siya, tapos napapaligiran tayo ng makapal na usok? Ano kaya mararamdaman natin? Pastor, umuwi na tayo. Mamatay na ata tayo dito, Pastor. Umuulan pa nga lang, kumulog pa nga lang, di ba? Parang, ano yun? Ang lakas naman ng kulog dito, Pastor. Hindi pa kami umaakyat, nasa biyahe pa lang. Sorry sa mga hindi nakasama. Sasama namin kayo. Okay? Pero that's the presence of God. Minsan talaga, it's unimaginable. Hindi mo kayang dalhin ng katawan mo o ng utak mo yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga when you are filled by the Spirit, minsan hindi ka na nakakapagsalita eh. Humahagulgul ka na lang. Pero alam mo, you are talking with God. That's the Spirit of the Lord. Kaya yung iba, napapaluhod. Sabi nga last Sunday pala, if I'm not mistaken, si Makmak, kakabalik lang ng kaibigan ko sa Panginoon. So nakikinig daw siya, nag-worship. Bigla daw siya napaluhod. Tapos bigla daw sa tenga niya, may biglang sumigaw na napakalakas. Luhod, sabi niya, lumuhod. Wala siyang magawa, napaluhod siya. I don't know how God will deal with you, pero para sa akin, God has its own way to deal with us. Sabi niya, narinig ko, alam mo, hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko pa naririnig yon. Kahit kailan sa tanan ng buhay ko, hindi ko pa naririnig yun. But praise be to God, sa Kanya na yon. Pero once you experience, minsan maranasan mong biyaya ng Diyos, magbabago buhay mo. Magbabago lahat. Magbabago direksyon mo, pag-iisip mo, damdamin mo. Kahit pa alipin ka na ng isang kasalanan, 30 years, 40 years, maranasan mo lang isang beses biyaya ng Panginoon. Magbabago ang buhay mo. That's how powerful the grace of God is. Ano bang espesyal sa biyaya ng Panginoon? One sacrifice but boundless. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 3 verse 18 para naman magbasa-basa kayo. Open your Bible. Sabi dito, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Ang sabi dito, sa number 1, sa next slide, one sacrifice, isa lang, pero hindi nauubos. That's grace. Minsan lang hinandog ng Panginoon ang kanyang anak. Pero lahat ay sinakop nito.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam mo kapatid, nung namatay si Jesus, hindi lang tao naligtas eh. Ano sabi? For God so loved the world. Alam nyo, ito, kahit mga ibon, pastor baka teaching na yan. Kaya lang, give me chance to explain. Mga ibon, dagat, kabundukan, at kung ano-anong mga lika, nailigtas din. Bakit? Kasi simula nung naibalik tayo bilang anak ng Diyos, dahil sa atin pinagkatiwala ang mundo, na-bless buong sannilikha. Sa tingin nyo, kung hindi mga born again, ano na kaya nangyari sa mga isda ngayon? Wala na, inubos na. Binomba na lahat. Yung mga puno na yan, wala tayong pakialam dyan. Basta may mapakinabangan tayo, putulin lahat yan. Yung mga animal, ano na yan, cruelty lahat sa atin yan. Asusayin na lahat ng aso. Anong for parents? Walang for parents. Kung hindi tayo kinahabagan ng Panginoon at tinuruan ng biyaya ng Diyos, napahamak na ang buong mundo. Kaya ganun yung pagmamahal ng Panginoon. Niligtas niya ang tao dahil alam niya, nasa tao ang solusyon sa buong mundo. Sa tingin nyo, kung hindi tayo naging Kristiyano, ano nangyari sa dagat natin? Ay, wala. Puno na ng basura yan. Puro dumi na. Pero, bunga lang yon ng pagmamahal ng Panginoon dahil gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang pinagkaiba ng love sa grace, grace is so much love. Ulitin ko grace is hindi lang love. Pag love ba ni Lord, so ano na yon? Eternal yon, di ba? Hindi nauubos. Amen? So itong hindi nauubos na ito, bigla pang sinabi ng Diyos, meron akong pagmamahal para kay Revelyn, isang pagmamahal na hindi nauubos. Bago ko siya likain, mahal ko na siya. At nung buhay siya, mahal na mahal ko siya. At hanggang mamatay siya, mahal na mahal ko siya. At hindi nauubos ang pagmamahal ko sa Kanya. At sa inyo din. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon. Pero, sa kabila ng pagmamahal ng Diyos sa atin, anong ginawa natin sa Diyos? We rebel against God. Sinuklian natin ng pagkakasala ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. Ngayon, gaano na lang kalaki, kalawak yung pagmamahal na binigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya niya. Kapatid, kulang sa iyo ang pagmamahal na walang hanggan. Sa iyo at sa akin, hindi sapat. Kulang pa yun. Ganun tayo kawalang utang na loob sa Panginoon. Bago niya tayo likain, ginawa niya na lahat ng bagay para sa atin. Pinoteksyonan niya tayo, iningatan niya tayo, pinagpala niya tayo, at handa siyang gawin ang lahat ng bagay para mahalin tayo, para hindi tayo mapahamak. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pero alam mo kapatid, kulang pa yon. Kulang pa yun sa'yo at sa akin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, higit na pagmamahal. Dahil kulang pa sa'yo ang pagmamahal na walang hanggan, I will give you grace. This is one time, kapatid. This is one time. Tapos magmamalaki tayo na parang minsan, hindi natin naisip na sa pagmamalaki natin sa Panginoon, nakalimutan na natin yung biyaya na niya. Hindi na nga natin pinalagahan yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Pati ba naman yung biyaya ng Diyos na higit pa sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos?
Wala na akong magagawa, kapatid. Nothing deserve eternal damnation if I will reject the grace of God. Nothing more, nothing less. Wala nang masasama pa sa akin. At sa iyo, kung itong walang hanggang pagmamahal na ito, sinuklian pa natin ang kasalanan, hindi ako yung si Eva at Adan, we are representative. They are representative of man. Ganon din gagawin natin sa Diyos. Pero sa kabila ng yon, ang ginawa ng Panginoon, tapos ngayon sawan-sawa. Tell me, just one sacrifice. Just one sacrifice. Sabi sa Hebrews, I truly believe, sinabi ng Panginoon, wala nang mas karumal-dumal pa sa isang tao na iniligtas ng Panginoon at tinalikuran ng pagliligtas ng Diyos. Ano maramdaman mo pagmamahal ng Panginoon? We don't deserve it. Ang dami mo pang hinahanap sa buhay. Ang dami mo pang hinihingi. Ang dami mong sinisisi. Hindi pa ba sapat? Yung mga reklamador na Israelites, they deserve to be punished. Mga reklamador. Walang utang na loob. Minsan nagiging ganon din ako. Ikaw at ako. This is grace of God. God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos at ang ibinayad niya ay hindi kayamanan na material. Ang ipinambayad niya ay si Jesus. Buti sana, pinambayad lang sa'yo, Milky Way. Minsan nga, offeran lang tayo ng 1 million, magbabago tayo eh. Ha? Oh, bigyan kita 1 million, tigilan mo lang yung ginagawa mo. Okay, 1 million. Bakit? Anong binigay sa'yo ng Diyos? O ito, bibigay ko yung gusto mo, basta ito gawin mo. I don't know, ano bang gusto mo sa buhay? Pero, what God has given unto us, ano ba binigay sa'yo ng Panginoon? Para di mo siya sundin. We are equipping, ha? Di nyo maririnig to sa sa evening natin, evangelism, pero for all men, but not for all. Ito pa ibig sabihin ng isang biyaya. Pastor, ano naman ibig sabihin niyan? Para sa lahat ng tao, pero hindi para sa lahat. Ito ang grace, kapatid. Buksan mo ang mata mo, kapatid, kung gaano ka minahal ng Panginoon. Linisin mo ang muta. Tanggalin mo ang mga troso. Lumuhod ka sa Panginoon. Worship the Lord. Restore the joy of your salvation. Hebrews 2:16. Jesus did not come to help angels. Instead, He came to help men who are of Abraham's family. Alam mo, ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao, pero hindi para sa lahat. Hindi siya namatay para sa mga anghel. Ang biyaya hindi para sa lahat. Para sa iyo at para sa akin. Ang dugo ni Jesus ay hindi para kung kanino. Para sa iyo at para sa akin.
So makita natin, akala ko ba, mahal mo lahat, Panginoon, akala ko mas mahal mo yung mga automatic na yan, Lord, mapagmahal ka naman eh. And that's what diyan tayo naliligaw. Kaya pamumuhay natin, minsan naliligaw na rin. Kasi hindi natin lubusang maunawaan tong biyaya ng Panginoon. Nakakalimutan natin. Akala mo, automatic lang. Yes, God's love is automatic. Pero may parte ng pagmamahal ng Panginoon na hindi niya binibigay lang. Na para sa lahat or just universal. Ang pagmamahal, minsan, ang pagmamahal na ito, ibinigay niya lang para sa mga tao. Ayan ang pinagkaiba natin sa mga anghel. Ang anghel, minahal ng Diyos, pero hindi iniligtas. Pero tayong mga tao, minahal ng Diyos at iniligtas ng Panginoon. Nasaan ka na, kapatid? God's love is free, libre. But this is priceless. Walang katulad, walang kasing halaga. Pagsamasamahin mo na lahat ng nilikha, pagsamasamahin mo na lahat ng anghel, kung meron mang isang dimensyon, magkakasya lahat ng bagay. It's so, walang katumbas. Kumpara sa weight and glory of Jesus Christ who died on the cross. Hindi ka dapat tumbasan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Hindi ka pwedeng tumbasan ng pera, propesyon, hindi ka pwedeng tumbasan ng sitwasyon, material. Kung ano naman sasabihin sa iyo ng tao, that doesn't define you. The only thing that will define you is what Jesus did on the cross for you and me. Libre ito. Alam mo, sa lahat ng libre ito, walang katumbas na halaga. Binigay ng buo, di mo pinaghirapan. Ang totoo, ang mga bagay na priceless, it doesn't exist in this world. Only exists in God. The term priceless is only exists in the Lord God. Lahat ng bagay, material, may katumbas yan. Kahit mga anghel, may katumbas yan. Unseen or seen things. Kaya nga lahat, kung meron man timba na magkakasya lahat ng bagay, tas may timbangan, tas nasa kabila si Jesus, kaya yung nakikita natin sa krus ng Kalbaryo has eternal value. Kanina, when I was praying, Lord, I can't stand it, God. Magwawala ako. God, forgive me. You cannot put grace in a limited, conscious explanation. Biyaya ng Diyos. Di ka pwedeng sanay ka na sa biyaya ng Diyos. Hindi pwede yun. Di nangyayari yun. Paano ka magiging sanay, sawa at umay sa biyaya na wala namang katumbas? Kung titimbangin mo, walang pwedeng tumimbang. Paano ka mananawa doon? We love you, Lord. Forgive us.
May I repeat again? Nais sabihin ng Panginoon, ang pag-ibig niya walang hanggan. Hindi nauubos. Hindi pwedeng masukat. Binigay niya yun sa mga tao. Pero, sa kabila ng iyon, ginawa ng tao, ginawa natin siya ng mali. Nagkasala tayo sa Kanya. In short, hindi pa sapat yung walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. But, dumating ang biyaya ng Diyos. Dahil hindi pa sapat yung pagmamahal na walang hanggan, bibigyan pa kita ng isang so much love. For God so loved the world. For God so loved the world. For God so loved, hindi love. For God so loved. Higit pa sa pagmamahal na walang hanggan. Ang binigay ng Diyos para sa atin. Love greater than eternal love. In Proverbs chapter 3, verse 34, toward the scorners he is scornful, but to the humble he gives favor. Kinote ito ni Santiago or James in John chapter 4 verse 6, inulit niya, He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. May isang ka-churchmate kami dati na may isang bagay siya na sinabi. Hindi ko na nakalimutan. And, ayun yung nakita kong bagay kung bakit hindi siya makabalik sa Panginoon. Sabi niya, ba't naman ako makikinig sa'yo? Mas mabait ako sa'yo. Oh, actually, this person is really, kung tatanungin nyo, magsasurvey tayo dito, lahat ng tao, mahal na mahal tong tao na ito. Kasi this person, hindi ito minsan, kahit minsan nakipag-away. Pag hiningan mo ng tulong, matutulungan ka. Kapag nilapitan mo, talagang hindi kanya tatanggihan. At talagang walang ginawang intentional na masama sa tao or sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Pero bakit wala siya sa Panginoon? So hindi yung recent dito, matagal na to. Hindi to yung kung minaisip mo, huwag nyo naisipin kung sino man tao yun. Pero, alam mo, gusto ko rin sabihin sa inyo, God will give favor sa mga tao na nakikita niya yung kanyang pagkakamali. Tendency kasi pag medyo mabait tayo, kasi parang hindi tayo nakikinig sa alam naman natin, hindi naman ano yan eh. Dapat ako ang magsabi sa kanya. Kasi ako ay mas. And I feel bad. Nung na-realize ko nga, ang pinakamahirap, pabalikin sa Panginoon, mga taong self-righteous. Hindi nila makita yung pagkakamali nila. Pagkakamali ng iba, nakikita nila. But I hope sa ating pag-aaral ngayong umaga, I don't know how were you treated by this world or even this church. I feel bad nga, yung kapatid ko, yung nagde-disciple pa sa kanya, yung pa yung gumawa ng mali sa kanya. But, regardless, if we only focus on the grace of God, we will humble ourselves to the Lord. Para lubusan mo matanggap ang biyaya ng Panginoon, you need to humble yourself. Kailangan mo makita na ikaw ay nakangailangan ng biyaya ng Diyos.
Kailangan mo ng habag at awa ng Diyos. Kailangan mong isipin na para kang isang pulubi, hindi mo na kayang magtrabaho, hindi mo na kayang pakainin ng sarili mo, hindi mo na kayang gumawa ng kahit ano at hindi ka makapamumuhay maliban na lang na tulungan ka ng Panginoon. Makita mo na walang-wala ka talagang magagawa, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Sabi nga sinabi natin kanina, with a contrite heart, durog na puso. Gaano man kasama ang ating nagawa, kung lalapit tayo sa Panginoon, patatawarin niya tayo. Tulad ng nangyari kay David. Dito tayo magtatapos. And magkukomunyon din tayo as we read this. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So ito daw ang biyaya. Una, kaligtasan sa lahat ng tao. Ano pa daw ang grace? Training us to renounce ungodliness. Ang biyaya din daw, ay hindi katulad ng biyayang sinasabi ng iba na love is universal, love ako ni Lord, even ang mga kasalanan ko love ni Lord. Grace renounce ungodliness and worldly passions. Hindi mo pa ginagawa, passion pa lang na makamundo, papalayain tayo dyan ng Diyos sa biyaya niya. And to live self-controlled. So that's grace of God. Upright and godly lives in the present age. Waiting for our blessed hope, appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous. Ulitin ko. Who are zealous for good works. That's the grace of God. We will talk about it for the whole month. Mga preachers, we challenge you. Bring us to another level of experience ng aming salvation. Don't tell us what we know or what you already know. Experience more of grace of God so that you can share it to us. Huwag kayong mag-alala. Wala yan. Hindi ikaw, pastor, mas lamang ka sa amin. No. You just need to deal with the Lord. Ikaw rin, kapatid. Wala sa kung ano sino yung nagtuturo. Nasa puso mo yan. Kahit pa anong galing ng nagtuturo, anong lupit, pero kung sarado, matigas ang puso natin, kahit anong biyaya ang ituro namin sa inyo, you will not receive it. But a person with a contrite heart will receive the grace of God abundantly. Tayong lahat, tayo magkukomunya na. Well, the message